ito lang ang nagpapakita na talagang ang krimen dito sa ating bansa ay talagang mukhang hindi na chismis, hindi na marites yung sinasabi na lumalawak ang kriminalidad sa ating bansa. Mukhang bumabalik na naman. Yes. Bago dumating si Presidente Duterte noon, ganyan na ganyan eh. At nung dumating siya, nawala. Ngayon, bumalik na naman. Kaya nakakalungkot. Tinalakay sa isang column ni Mr. Orlando Mercado sa Manila Times na pinamagatang Democracy's Slow Death, How Fascism Creeps In, kung paano unti-unting nasisira ang demokrasya at pinapalitan ng pasismo. Isang anyo ng otoritarianismo na gumagamit ng propaganda, takot at pambansang pagkakaisa upang supilin ang karapatan at kalayaan ng mga mamamayan. Ani Mercado, hindi dumarating ang pasismo bilang revolusyon, kundi bilang sunod-sunod na normal na hakbang na tila makabayan at makatao, ngunit dahan-dahang winawasak ang mga institusyong demokratiko. Gumagamit ito ng krisis, disformasyon at pagkakawatak-watak ng lipunan upang palakasin ang kapangyarihan ng isang lider. Binigyan din niya na walang bansang ligtas sa pasismo at tanging ang maagap na pagkilos, edukasyon at kritikal na pag-iisip ang makapipigil dito. Ano po masabi niyo dito, Atty. Sal, sa naging pahayag po nito? Yan namang tsore yan. Matagal ng tsore yan. At nangyari na yan sa iba't ibang bansa. At yung pasismo talaga nangyayari yan. Pero yan ay nahihinto pag nag-alsa ang taong bayan. Ganun lang kasimple yan. Lahat ng mga diktador ay ginagawa nila lahat yan. Ginawa yan ng dating Presidente Marcos Sr. Ginawa yan sa panahon ni Stalin. Ginawa sa lahat ng mga dictator na siyang nagpatakbo ng kanilang bansa. Hindi na bago yan. At ganyan din ang ginagawa ngayon ng dahan-dahan. Unti-unting sinisira ang karapatan ng mga tao. Ganyan. Paulit-ulit lang naman ang kasaysayan ng mundo. Yan. Maraming salamat, Attorney. Samantala, sinuspinde ng Ombudsman si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ng 6 na buwan ng walang sahod dahil umano sa paglabag sa Code of Conduct for Republic Officials. Ito ay dahil umano sa pag-issue niya ng permit sa isang kumpanya kahit walang sapat na dokumento mula sa DENR at walang konsultasyon sa mga ahensya. Tinutulan ni Garcia ang paratang at sinabing ginawa lang daw niya ito upang tugunan ang krisis sa tubig sa Cebu. Git niya na may koordinasyon ito sa mga kinauukulan. Walang masamang intensyon at tila hindi daw siya nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Kinuwestiyon din niya ang timing ng suspensyon na malapit na sa halalan at iginit na ito'y labag sa Omnibus Election Code. Patuloy siyang lalaban sa legal na paraan at naninindigang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Ano po masabi niyo dito, Atty.? Well, alam po niyo sa ombudsman, kilala natin yung taong yan, ating justice yan, napaka-stricto niyan. At hindi mo masasabi na hindi ka bibigyan ng pagkakataon. Binigyan ka talaga, lahat ng mga nakademanda niyan, binibigyan ng pagkakataon. Dahil siyempre, pag may nagreklamo, papasagutin ka. Anong sagot mo sa reklamo sa'yo? So, pinag-aralan. At gaya ng sinabi ko sa inyo, ang karanasan ko dyan, napaka-stricto niya. Kung ano lang ebidensya, iyon ang kanya magiging batayan ng desisyon niya. So anyway, meron pa namang mga tinatawag na remedyo. Pwede niyang questionin ang desisyon ng ombudsman sa Korte Suprema. Hindi gawin niya naman. Yan. Maraming salamat, Atty. Sal. Sa ibang balita naman, may isang veteranong mamamahayag na si Juan P. Dayang ay binaril at napatay sa kanyang bahay sa Kalibo, Aklan noong Martes ng gabi. Si Dayang ay dating presidente ng Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI, Manila Overseas Press Club
at pansamantalang naging alkalde ng Kalibo pagkatapos ang EDSA Revolution noong 1986. Ayon sa pulisya, isinugod si Dayang sa ospital ngunit idineklara siyang dead on arrival. Nabaril siya nang hindi pa nakikilalang salarin habang nasa loob ng kubo sa kanyang tirahan. Si Dayang ay lifetime member ng National Press Club na nananawagan ng masusing investigasyon upang mabigyang hustisya ang kanyang pagkamatay. Ano naman po dito ang inyong magiging pahayag, Trinsal? Alam mo kahapon, pinapanood ko yung news, pero hindi na kasi sinasabi kung sino yung journalist at dating mayor. Kaya sabi ko, sino kaya yon? Kaya ngayong umaga, nagulat na lang ako na si Johnny Dayang pala. I'm shocked. Unang-una, sapagkat siya ay kaibigan ko matagal na. 20 years ko na kaibigan to eh. Nagpa-practice pa lang ako. Wala pa ako sa Malacanang. Ako ay naiimbitahan itong speaker sa mga gathering ng mga press corps. At ako ay inimbitahan niya pa maging kolumnista sa kanilang pahayagan. Dahil sabi, matagal kami nagkasama nito. Napaka-simpleng tao, humble, meron sariling paninindigan. Pangalawa, sabi ko, 89 years old na ito. Kung ano mga atraso nito, ba't kailangan pang patayin ito? Pangatlo, ito lang ang nagpapakita na talagang ang krimen dito sa ating bansa ay talagang mukhang hindi na chismis, hindi na marites yung sinasabi na lumalawak ang kriminalidad sa ating bansa. Mukhang bumabalik na naman. Yes. Bago dumating si Presidente Duterte noon, ganyan na ganyan eh. At nung dumating siya, nawala. Ngayon, bumalik na naman. Kaya nakakalungkot. Tayo'y nalamhatis sa pamilya ng Johnny Dayang. Pinagdarasal natin ang kanyang eternal na pamamayapa sa pagpunta niya sa ibang kalakaran ng estado. Nalulungkot tayo at sana yung mga salarin mahuli agad at panagutan ang krimen ng kanyang ginawa. Yan ang problema. Ano hindi niya magiging kargo? Siya ang chief of police, chief ng PNP. Command responsibility yan. Kaya gumagawa ng mga kalokohan yung mga police. Kasi nga, nakikita nila, under his leadership, illegal ang mga ginagawa ng mga tao niya, pati siya. Ano bang ginawa niya kay Pastor Kibuloy? Kung sinalakay ang QJC compound, yun lantarang illegal yun. Kaya itong mga nasa baba, okay pala. Pwede na rin tayo. Yan. Tapos sasabihin niya pa, okay mag-drugs, pampalakas. Ganyan ang uri ng chief ng PNP. Kung maintindihan, bakit hindi pa ito nagre-retiro? Nakakasira ito kay Marcos Jr., presidente ng bansa. Isa yan sa mga dahilan kung bakit bagsak ang popularity and trust rating ng presidente ng bansa.